So ito na po mga ka-farmers yung aing talong na Calixto F1 na yung edad niya po ngayon ay 35 days na simula po na nailipat tanim. So ito po yung aking practice na Y pruning. Ayan, ganyan na po yung itsura niya. So sa pitong plat nagtototal po siya ng 350 kapono. So maganda na po siya tingnan mga ka-farmers at may mga nakikita na rin po akong nabubuo na mga bunga. So kahit ganyan po siya kapandak. So yun mga farmers, oh. Yan po. Yan, nabuo na siya. So meron na rin akong nakita dyan na medyo malaki na. So sa edad niya pong 35 days. So expect po natin magkaedad po siya ng 49 days. So next week mag 42 days. So sa susunod 49. So meron na tayo noon na selection sa edad niya pong 49 days. So bali simula ngayon 2 weeks pa. So yung iba, yung pinaka main niya pong bulaklak ay nabubuo. So yan po yung magiging first selection natin kapag nagkaedad na po siya ng 49 days. So sa ngayon 35 days pa po yung kanyang edad. So schedule po kayo yung pagbibigay ko ng abono. Same din pa rin po yung ratio ng abonong na ipapakain ko at ganun pa rin po yung abono na gagamitin ko. Yung Nitrabor at saka Unique 16. So sa Unique 16, sa 16 liters po na tubig ay isang lata po ng Unique 16 at saka kalahating lata na lang po ng Nitrabor. So nagbawas pa ako ng Nitrabor mga farmers dahil masyado siyang maberde. So at yung application sa kanyang puno mga ka-farmers ay isang lata pa rin naman po. So ayan na po yung sinasabi kong nabuo sa kanyang bunga. Ayan o, malaki na. Yan po yung kanyang unang bunga sa edad po ng 35 days ng ating Calixto F1 na raton. So raton ay excuse ano pala, Y pruning. So meron kasi na tumutubo ulit sa ibaba niya mga farmers, tinatanggal ko bago po magpakain ngayon o mag-abono para hindi na po makakain ng abono, no. So rekta na po siya sa ano, so, kasi tatanggalin din naman natin yung kanyang mga suwi sa baba. So tanggalin muna bago abunuan. At saka yung mga dahon po mga ka-farmers na maliliit at may mga damage, ayan, tulad po nito. So kailangan na rin natin po agad tanggalin yan. So wag po muna nating ubusin yung mga may mga sira lang po, yan ang ating tatanggalin. Yan. So ganyan lang po yung kanyang itsura. So maganda na siya at unti-unti na rin pong dumadami yung kanyang mga sanga sa itaas at saka bulaklak. Yan. So sa ngayon hindi pa ako nakapaglagay po dito ng mga farmers ng mga poste. So dahil busy pa po ako sa okra, sa pagdadamo, dahil makapal po yung damo doon sa aking okrahan. So kailangan ko po munang tanggalin para maging malinis na. And so maganda na siya tingnan mga ka-farmers. At sa kanyang edad na 35 days. So sa pag nagkaedad na po siya ng 42 days mga ka-farmers, at doon na rin po ako magpapalit ng kanyang abono. So bali papalitan ko na po siya ng winner at magmi-mix na rin po ako mga ka-farmers ng Omega. So ng Agronica. So yun po yung gagamitin ko. Winner plus yung Omega at saka Nitrabor. Hindi ko pa rin po tatanggalin po mga ka-farmers yung Nitrabor dito. Dahil po yan po ang magsisilbi na nitrogen niya at saka may halo po kasing buron. So yung winner, so mayroon din po siyang nitrogen kaso medyo mababa lang po. Kaya magmi-mix ako ng Nitrabor. So ito naman po yung isang batch na tanim ko na magwa 1 week po ngayon. So magwa 1 week po yan ngayon. So ngayon yung abono, yung unang abono ko po noon simula po na na-transplant. So after 3 days nagpakain ako ng Nitrabor po dito. Isang lata po sa isang 16 liters at saka
isang lata din po yung apply sa kanyang puno. Ayan, 1 week pa lang po yung edad niya ngayon sa ngayon mga farmers. So, tapos dahil ngayon po ay pangalawang abono niya. So ang ipapakain ko po dito mga farmers ay bali ano lang, Unique 16 na kalahating lata at saka isang lata pa rin po ng Nitrabor. So yun po yung ano ko, tapos yung pag-apply sa puno niya ay isang lata din po ng sardinas na maliit. So kada edad niya po ay magdadagdag po siya ng edad ng bali 1 week, at doon na rin po ako magdadagdag ng dosage ng Unique 16. Ayan. So dito naman sa next week magkakaedad na po siya ng 42 days. Doon na rin po ako papalit ng abono. So magiging ano na siya, winner at saka omega ng agronica. So yun na rin yung kanyang abono. So sa pag-apply po sa kanyang puno mga farmers ay isang lata din pa rin naman po ng sardinas. So ganun po katipid yung omega at saka yung yara. So kahit konti lang po yung may apply natin sa kanyang mga puno at gumaganda pa yung kanyang mga talbos. Ayan po.